Kakaibang rotation ang ginawa nitong si Coach Steve Kerr sa kanilang laban kontra Minnesota. Kakaunting minuto lamang ang kanyang ibinigay sa kanyang mga manlalaro at balanse ang naging scoring nito at hindi napagod sa kanilang laban kontra Minnesota. Kung yung mga starters ng Minnesota ay nakatanggap ng lagpas 30 minutos na mga playing time, sa Golden State mga idol ay nasa 28 minutes lamang ang pinakamataas. Ito ay sina Moses Moody at Stephen Curry. Dahil dito hindi po napagod ang kanyang mga manlalaro at nagkaroon ito ng magandang epekto sa kanilang depensa sa kanilang paglimita sa second unit ng Minnesota na walang masyadong ambag sa labang ito. Si McDaniels 3 points, si Gobert 4 na puntos lamang. Sa kanilang bangko, si Bones Highland 5 points, Dillingham 3 points, Conley 2 points. Grabe tong depensa ng Golden State Warriors sa labang ito. Samantalang kinulang po ang 32 points nitong si Anthony Edwards. Sa ganda ng depensa ng Golden State Warriors ay kanilang naepwersa pa itong Minnesota sa 25 turnovers at nakakuha sila ng 25 points sa mga turnovers na iyon. Kanilang iniwanan din ang Minnesota sa puntos sa pinta. 46 points ang kanilang kinamada sa looban, samantalang ang Minnesota 24 lamang. Tagumpay si Coach Steve Kerr sa kanyang eksperimento sa pagbibigay lamang ng balanseng minuto sa kanyang mga manlalaro para hindi ito mapagod sa pangkabuang laban. Itinigil na po ng Jordan Brand ang shoe line ni Zion Williamson. Ang kanyang huling release na Zion 4 ay ang panghuling release na sa kanyang model. Wala nang karagdagang sapatos na ilalabas ang Jordan Brand sa kanyang shoe line mga idol. Labis pong naapektuhan ang sales ng kanyang mga sapatos dahil sa kanyang injury at sa kanyang limitadong exposure sa mga nagdaang season at maski man sa season ito. Naapektuhan din po ang kanyang value sa pagbangko ng Pelicans sa kanya. Ngayon pa man ay pumaldo na itong si Zion Williamson sa kanyang pinirmahang $75 million way back 2019 kahit na hindi pa man siya nakakalaro sa NBA. Bale sa season na ito na yung kanyang panghuling season sa kanyang kontrata mga idol at hindi na siya yung focus ng Jordan Brand. Iba na ang kanilang priority at yung long-term plan sa kanya ay hindi na itutuloy. Sa madaling salita, mukhang heto na nga ang kanyang panghuling kontrata sa Jordan Brand. Mataas ang hype kay Zion Williamson nung siya ay nasa kolehiyo pero sa pagpasok niya sa NBA ay marami siyang mga pagsubok na kinakaharap, especially yung patungkol sa kalusugan ng kanyang katawan. Sa mga nagtatanong kung matatanggap nga ba ni Zion Williamson ang pangkabuang kontrata niya, well, totally matatanggap po. Nandun po yun sa kanyang kontrata. Sad to say ay mukhang hindi po nagkaroon ng malaking profit itong Jordan Brand galing sa kanya. Para sa mga NBA Fast Break balita, tumutok lang palagi. As always, thank you for watching.